So ang ating aklat na dapat sundin sa huling panahon ay ang Quran sapagkat lumipas ang panahon ng Ebanghelyo sa panahon ni Jesus. So ang ating aklat na dapat sundin sa huling panahon ay ang Quran sapagkat lumipas ang panahon ng Ebanghelyo sa panahon ni Jesus. Sana mapagmuni-munihan po natin, mapag-isipan natin ng malalim ang tungkol sa aklat dahil isa ito sa pinakamalaking haligi ng ating pananampalataya. Kung tama ang paniniwala natin sa mga aklat, ay magiging matuwid rin ang ating pananampalataya. Kapatid, kung tatanungin mo ang Diyos, walang lumipas na ebanghelyo sa panahon ni Jesus, sapagkat hanggang ngayon ay buhay pa rin ang mga salitang iniwan ni Jesus sa mga taong may pananampalataya sa Kanya, hanggang sa pagbalik niya sa sanglibutang ito. Kung ang Quran ang ating susundin sa huling panahon hanggang sa susunod na henerasyon, walang liwanag na makikita, sapagkat si Jesus ang liwanag, ang ilaw ng sanglibutang ito. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang sa gitna ninyo ang ilaw. Kayo'y magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abutin ng kadiliman, at ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Ako'y naparito na isang ilaw sa sanglibutan, upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Paano lumipas ang ebanghelyo sa panahon ni Jesus, subalit kung sino ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mananatili sa kadiliman? Kung nakikita lang sana ninyo ang propesya na ito, tiyak, malalaman ninyo kung sino ang tatlong kadiliman na itinapon sa dagat-dagatang apoy na asupri, ang hayop at ang bulang propeta. Pagkatapos, at ang huli ay si Satanas, ganun din itatapon kung saan nandoon itinapon ang hayop at ang bulang propeta. Kung ihahambing nyo mga kapatid, ang mga katuroan ni Jesus at ang mga katuroan ni Muhammad ay magkakontra, at hindi magkatugma sa Diyos, pati na rin ang mga kautusan sa Biblia at ang mga kautusan sa Quran. Ito ang mga ibang katuroan ni Jesus. Magsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo. Mag-ingat kayo, may darating na mga bulang propeta, at kanilang ililigaw ang marami, at ang hapunan ng Panginoon taon-taon, sa takdang gabi ng kabilugan ng buwan. At katuroang tamang pag-aayuno, hindi kakain ng isang butil o iinom ng isang patak ng tubig hanggang kailan matatapos ang pagtitiis. Pagka kayo'y nangag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, na may mapapanglaw na mukha, sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila, upang makita ng mga tao na sila'y nangag-aayuno. At ang mga salit-saling sabi ng mga matatanda na hindi sinusunod ni Jesus, tulad nito, hindi sila kumakain kung hindi mangaghugas ng kamay bago kumain. Isa ito sa katuroan ni Muhammad na kanyang nakuha sa mga katuroan din naman ng mga Hudyo, na hindi naman sinusunod ni Jesus. Subalit kung iyong iisipin, pwede kang kumain sa anumang paraan kahit hindi ka mangaghugas ng kamay bago kumain. Ang ibig sabihin nito, pwede kang gumamit ng anumang bagay kung sakaling walang tubig sa paligid upang kumain kahit hindi ka nangaghugas ng kamay. Hindi sinasabi dito na hindi ka na mangaghugas ng kamay bago kumain, maliban na lang kung maruming-marumi na ang mga kamay mo. At kung ayaw mo talagang kakain dahil hindi ka nakapaghugas ng kamay, yan ay tradisyon, at salit-saling sabi ng matatanda na iyong sinusunod. Sapagkat ang mga Periseo, at ang lahat ng mga Hudyo, ay hindi nagsisikain, kundi muna mangaghugas na maingat ng mga kamay, na pinanghahawakan ang mga salit-saling sabi ng matatanda. Dito naman tayo sa Biblia at sa Quran. Dito mapatunayan kung sino sa dalawa ang tunay na salita ng Diyos. Sa Quran, walang 10 utos na nakasulat, at walang tamang dahilan kung mangangaral sila patungkol sa baboy. Ang mga paliwanag nila ay galing lamang sa mga tao, hindi galing sa Diyos, sapagkat ang kanilang pagtuturo kung bakit bawal kainin ang baboy,
ay eto, dahil raw maraming sakit na makukuha sa laman ng baboy. Ang dahilan, may kakaibang uod na nakatira sa laman ng baboy, at kahit ilang oras mo lulutuin ang laman ng baboy, kahit pa isang araw, hindi basta-basta mamamatay ang uod na nandoon sa laman. Iyan ang mga bagay na nadiskubrehan ng mga scientist at ng mga doktor. Kaya ang dahilan kung bakit bawal kainin ang baboy, dahil sa uod na nadiskubrehan lamang ng mga tao, yan ang mga pagtuturo sa Quran, sa pamamagitan ng kanilang mga pangangaral. Ito naman ang sa Biblia, kapag ang bayan ng Diyos, na tinatawag na, ang mga Kristiyano, kapag sila ay nangangaral sa mga hentil, kung bakit bawal kainin ang baboy, ginagamit nila ang banal na kasulatan, sapagkat nalalaman ng mga Kristiyano na makikita sa banal na kasulatan ang tamang sagot, kung anong dahilan kung bakit bawal kainin ang baboy, at hindi sila nakikinig sa aral ng mga tao, kundi sa salita ng Diyos lamang sila nakikinig. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo, ito ay mula sa bibig ng Diyos, ito ang tamang dahilan kung bakit ipinagbawal ng Diyos ang baboy, wala siyang sinabi, bawal kainin ang baboy dahil sa uod na hindi basta-basta namamatay kahit sa tinding init ng apoy, kaya mga kapatid, saan kayo maniniwala? Sa turo ng mga dahilan ng tao o sa salita ng dahilan ng Diyos? Sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Muslim, hindi nyo namamalayan, na kayo'y kumakain na pala ng baboy, talino at pag-unawa ang kailangan dito. Sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan, at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat, bago ko ipaliwanag, may talata akong babasahin sa inyo. At lahat ng walang palikpik at kaliski sa mga dagat, at sa mga ilog, at sa lahat ng mga gumagalaw sa tubig, at sa lahat ng may buhay sa tubig, ay pawang karumaldumal nga sa inyo. Hindi ito na ituro ni Muhammad at sa Quran, sa lahat ng mga mananampalatayang Muslim. Ang mga iba pang mga ipinagbawal ng Diyos, kaya, kayo ay naging suwail din sa harapan ng Diyos, sapagkat ang itinuturo nyo lang, ang baboy, at mali pa ang dahilan, subalit ang iba ay hindi nyo itinuturo sa inyong mga kapatid, kung may talino lang sana kayo, eto ay maiintindihan nyo. Ang kahulugan nito, kung ikaw ay nagnakaw, ngunit hindi ka pumapatay, para ka ring pumapatay, at kung ikaw ay pumapatay, ngunit hindi ka nagnakaw, para ka na ring nagnakaw, yan ang mga kahulugan. Kung ikaw ay natitisod sa isa sa buong kautusan, makasalanan ka sa lahat, ganun din sa mga talata na binasa natin, kung ikaw ay kumain ng hipon, ngunit hindi ka kumakain ng baboy, ang kahulugan, para ka ring kumakain ng baboy kapatid. Kaya pala sinasabi mo kapatid, lumipas na ang ebanghelyo sa panahon ni Jesus, upang mawala ang liwanag ng ilaw sa sanglibutan, upang ganapin ang mga gawang kadiliman, at maging suwail sa ibang mga buong kautusan, upang hindi masaway ng ilaw, at pupuutan ang ilaw, at papalitan ng kadiliman. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Kapatid, kung kayo ay mangangaral sa mga hentil, ituturo ninyo ang tunay na salita ng Diyos, huwag ang aral ng mga tao. Bilang Kristiyano sa Iglesia ng Diyos, kami ay nagpapasalamat sa inyo, bilang sa katuruan ng mga ibang mga kautusan. Mga kapatid, sana ipangaral ninyo ang buong kautusan, ang mga 10 utos, walang labis, walang kulang, at ipangaral din ninyo ang ika-4 sa 10 utos, ang araw ng pahingahan ng Diyos, ang araw ng Sabat. At ang mga iba pang mga pagkain karumal-dumal, sa lahat ng nabubuhay sa tubig, kaya mga kapatid naming Muslim, hindi maaari na palitan ang banal na kasulatan ng Quran sa huling araw, sapagkat kung mangyayari yun, tiyak, matitisod ang bawat isa sa buong kautusan. Ang kalalabasan, makasalanan na tayong lahat, pagdating naman sa ebanghelyo ni Jesus,
hindi maaaring lumipas, sapagkat ang ilaw ay daan patungo sa kaligtasan, at hindi sa kadiliman ng kamatayan. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Datapwat sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos, at ito'y ginaganap.